Naging Mother's Day ng isang pamilyang Pilipino sa Alberta. Ito matapos ang biglaang diagnosis at pagpanaw sa stage 4 lung cancer ng kanyang ina na bumibisita lamang sa Canada mula Pilipinas. Ang pighati at panawagan ng pamilya sa report ni Paula Saraza. Ito po si Ani. Ibinahagi ni Rhea Parto sa Omni News ang ilang huling sandali ng kanyang inang si Emily Parto bago ito pumanaw nitong Mother's Day, araw ng Linggo, sa stage 4 lung cancer. Si Rhea na work permit holder sa Canada, inaasikaso ngayon ang aplikasyon sa permanent residency. Para maging PR na po, pero yun nga po, sabi ko po sa kanya, isasama ko siya sa application ko kung sakali. Turista sa Canada si Emily na binibisita lamang ang anak sa Alberta. Hindi rin ito ang unang beses niya sa bansa. Ayon kay Rhea, sorpresa raw sa kanila ang diagnosis dahil wala raw history ng sakit ang pamilya. Natuklasan lamang ito nang dalhin sa ospital noong ika-8 ng Abril si Emily dahil sa umano'y matinding pananakit ng likod. Mula Rocky View General Hospital, inilipat pa sa Foothills Medical Center si Emily. Ayon sa mga doktor, kumalat na raw ang cancer sa kanyang spine at utak. Apektado ang kanyang pananalita at paggalaw. Akala namin na iuwi namin siya sa Pilipinas. Tapos, sabi ko kasi pag masyado daw risky kapag iuwi siya sa Pilipinas kasi yung pressure sa ulo niya, baka daw po hindi kayanin. And then, baka kung kailan daw po nasa flight, tsaka pa siya mahirapan. So, kahit po ako, kung itatanong ko sa kanya kung sino ako, hindi naman niya po ako nakikilala. Nakatakda sanang bumalik si Emily sa Pilipinas noong April 30, pero di ito natuloy dahil sa biglaang diagnosis. Bagamat may travel insurance, napaso na ito noong unang araw ng Mayo. Kung kaya't ang pamilya wala pang kasiguruhan kung ano ang saklaw ng nasabing insurance. Hindi daw po nila sa akin mabibigay yung itemize na invoice unless discharge na po kasi yung dun pa lang daw po nila ma-generate lahat. Okay. So wala ka Lahat. pang idea? Wala pa po. Yung last na tawag ko po, I think, May 1st, nasa 116,000 na po kami. Which is, hindi ko pa po alam kung alin na po dun yung mako-cover ng insurance. Isang GoFundMe page ang isinagawa ng pamilya na noong una para sana sa rescheduled flight pa uwi ng ina at sa gastos sa ospital na hindi nasakop ng insurance. Ngayon, umaasa silang ang makakalapang pondo magagamit para sa repatriation ng labi ng ina. Kahit man lang makatulong sa hospital bills niya. And of course, syempre, prayers pa din. Prayers pa din po sa Paula Saraza, Omni News, Toronto.